sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Kukomparative natin sa Efeso 3:19. Ganito nakasulat. 3:19. Ito Sandali bro, nakasulat. sandali. Tanong na Okay po. na, Bromel? Ang sabi naman sa 3:19, nang sa gayon, kayo ay lubos na makaunawa ng pag-ibig ni Kristo na nakakahigit sa kaalaman at upang kayo ay mapuspos lahat ng kapuspusan ng Diyos. Sandali, Anong sa'yo, nawala bro? yung signal ko. Sandali bro, nawala yung signal ko, ulitin mo. Nawala ako. Sige, humina yung signal ko. Sige, tanong. Sige bro. Kasi ang banggit kasi doon sa Colossus 2:9, nananahan kay Kristo ang buong ang kapuspusan ng pagka-Diyos. Ng kapuspusan ng pagka-Diyos. Bodily. Di ba bodily? Sa laman. Yan nga. Nananahan sa kanya ang kapuspusan ng Buong pagka-Diyos. pagka-Diyos, no? Nananahan sa kanya bodily. Kahit nung siya'y nagkatawang tao. Kasi bodily, nananahan sa kanya. Buo ay di kalahati sa kanya. Sige, pagka-Diyos yun nataglay ni Kristo yun, yung pagka-Diyos. Ang sabi naman dito sa mga Kristiyano, ang sabi, upang kayo ay mapuspos ng lahat na kapuspusan. Ng lahat ng kapuspusan. Ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Tanong, Bromel, ano yung lahat ng kapuspusan ng Diyos na nataglay ng mga Kristiyano? Okay. Alin doon? Tumutukoy ba yun sa kalikasan ng Diyos? Hindi. B, tumutukoy sa katangian ng Diyos? Hindi. Tumutukoy yan sa presensya ng Diyos dahil ang lahat ng Kristiyano during that time, taglay-taglay nila ang presensya ng kapuspusan ng Diyos. Hindi yung pagiging Diyos mismo. Walang Kristiyano na nag-claim na sila ay Diyos, no? Kaya nga si Santa Maria, di ba? Napuspos ng Espiritu Santo, hindi ibig sabihin na Diyos na rin siya. Yung presensya ng Diyos nagduel sa kanila. Ganun po, di ba? Sabi mo, hindi mo yung dapat literal. Ngayon, inililiteral mo. So, ikaw na rin ang sumagot sa tanong mo. Hindi yung literal na pag-Diyos niya, no? Pero, pwede niya yung i-share. Ang Diyos ay hindi madamot. Kung gugustuhin niya, pwede niyang i-share yon dahil ang pagkaya na isinyer niya, hindi yun kawalan sa kanya, pero kadagdagan sa atin. Ulitin ko, no? Hindi madamot ang Diyos, pero yung sinabi sa Efeso, hindi yun yung pagiging Diyos para maging Diyos sila, i-share niya yun. Hindi ganun ang unawa doon. Kundi yung presensya na pupuspos sa kanila ng Diyos, yun ang kanilang tataglay-taglayin. So, ikaw na nagsasabi, hindi mo dapat nililiteral ang Biblia. Your question is your own answer. Yun ang sagot ko. Okay na, Bromel. Okay. Next question ko, Bromel. Ang sinagot ko kasi sa aklat ng Efeso 3:19, yung kapuspusan ng Diyos na nataglay ng mga Kristiyano, yun ay presensya. Efeso ba? Hindi naman Efeso 2:9, yung Colossians 2:9. Efeso 3:19 yung binabanggit ko kanina. Efeso 3:19. Babasahin ko ha. Tingnan natin. Teka lang, hindi pa kasi tapos sa pagtatanong. Sabi, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you must be filled with all the fullness of God. So wala nang problema doon. Ayan, Bromel. Hindi ibig sabihin. Ito ang tanong. Teka, hindi pa tapos sa pagtatanong. Pang-walo. Pang-walo pa ito. Sige, Bromel. Ang naging pagsagot mo dyan, yan ay tumutukoy sa presensya ng Diyos. Tanong ko si Bromel, ano ang Greek ng presensya o presence? Okay. Presence sa Greek. Yung salitang presence sa Greek Bible. Ito, babasahin ko ha para sabihin mo naman, hindi naman ganyan. Ang tagal naman ang hina ng signal dyan, Bromel, ha? Sige, hindi Bromel. naman ako nag-ano signal, yung dictionary ang ginagamit ko para sabihin mo. Sige, bro. Hindi naman sa iyo, di ba? Sige, Bromel. Anong spelling na gusto mong presence? Ang bira naman. Baka present o absent yan, Bromel, ha? Sige, Bromel. Take your time. Kasi, presence, parusya. Parousiastiko. Ayan, sa Greek. Presence. P-R-E-S-E-N-C-E. Ayan, very good, Bromel. Yang bang parusya, nakasulat ba yan sa Efeso 3:19? Yes or no? Okay.
Kung babasahin mo, gaya nga ng sinabi No, ko, so, yes or no sabihin- muna. Yes or no. Teka muna, babasahin natin. Categorical sa yung Greek categorical, na- Bromel. Categorical babasahin yun. natin sa Greek. Kasi Hindi diba, babasahin. ang sabi mo lang, Sagutin mo teka ng muna. categorical. Ang usapan natin, Oh, hindi ka papaalala makasagot ko lang ng categorical. sa'yo. Sasagutin ko yun ng categorical. Ang Oh, papaalala yes ko or lang no sa'yo, muna. pagka John 1:14, Greek lang ang gagamitin. Hindi naman yan John 1:14. Kaya pwede akong bumasa. Tama ba? Mali? Hindi bro, ang layo mo naman sa hulog. 1:14, ang linaw. Ang tinatanong ko sa iyo, 1:14 lang. Doon lang tayo magbabatay sa Greek. Hindi yan John 1:14. Kaya babasahin ko ngayon. No? Okay. di magbasa ka. Basahin mo sa Greek, Bromel ha. Pakatiyak babasahin mo. ko sa Greek. Basahin mo ng Greek yung Efeso 3:19. Sige, basahin mo nga Bromel. 3:19. 3:19. Kaya, Pakibasa nga sa Greek. Yung talatang yan, pakibasa nga sa Greek. 3:19. Ephesians kung English. Sige. 3:19. Pakibasa nga sa Greek, Bromel. Okay. Sabi Sige, rito, Bromel. Ginomay teten huferbalosam. Tama ba? Tes Anong ko? ginosios agapento Kristo hina floretete eis nantapanto or nanto pleroma to teo. Sa Tagalog, sa English, to know him the surpassing knowledge, love of Christ, so that you may fill unto all fullness of God. Ayan. O ngayon, ano yung tinatanong mo? Kung yung genosios. Yan ba? Yung fullness? O yung yung may be fulfilled. Floretete ang nakalagay. Yung puspos. You may be fulfilled. Floretete. Ang nakalagay. So, yun. No? Sige, bro. Sige, Bromel, ang tanong ko sa'yo, Bromel, nakasulat ba dyan yung parusya na binabanggit mo? Yes, wala, kasi ang nakalagay dito wala. sa Wala you may pala, be sige. filled, ang nakalagay plerotete, no? O pleroo. Floretete. Plereo o plorotete. Okay? Ang Floretete. nakalagay ay pleroo kasi sige, next question. So, ang usapan natin, no, ikaw ang lumabag pagka ang usapan ay tungkol sa John 1:14, Greek lang ang babasahin natin. Hindi naman yun ang usapan. Kaya hindi ka dapat buwasi dito sa Greek. Okay, ikaw mismo ang lumabag, hindi ako. Ngayon tumakbo ka ngayon sa Greek. See? Final Sige, question. Bromel. Final question natin, Bromel. Ito tanong ko sa'yo, Bromel. Kasi ang aral ninyo, yung Trinity, ay Unity. Yan, nagkakaisa yung Unity, yung Trinity ninyo. Tanong, Bromel, kung ang Trinity ay Unity, nagkakaisa yan ng likas na kalagayan. Tanong sa'yo, Bromel, taglay rin ba ng Ama at Espiritu Santo yung likas na kalagayan ni Kristo na tao? Yes or no? Hindi, dahil si Kristo lang ang nagkatawang tao. Pero itong Ama at ang Anak, ang Espiritu Santo, Spirit yan na nasa langit. Ang Anak lang ang bumaba na ikaw mismo nagsabi na bumaba mula sa langit para magkatawang tao. Pero yung pagkakatawang tao ni Kristo, sa Kanya lang yon. Yung Ama at yung Espiritu Santo, hindi sila nagkatawang tao na gaya ng sinasabi mo na bumaba mula sa langit at ganon din sa lupa. Hindi. Ikaw na ang nagpatunay na si Kristo ay mula sa langit at nagkita sa lupa. Therefore, naniniwala ka na pala sa inkarnasyon. No? Ikaw na yan mismo ang nagsabi. Ang pagiging tao ni Kristo, siya lang ang may taglay. Pero itong Ama at Espiritu Santo na nasa langit, walang katawang panlupa. Si Kristo lang ang nagkaroon ng ganyan nang siya ay bumaba dito sa lupa. Okay. Sa mga kapatid, Bromel, tanggap mo pala na hindi nagkakaisa yung Trinity sapagkat merong katangian o kalikasan na hindi taglay ng iba, no? Sige, Bromel, okay na yun. Mali yung ganyan, brother, no? Nagkakaisa sila sa pagiging divine being at saka divine nature. Pero sa hindi pagiging sa pagiging tao. personification as a human, natural, Hindi. iba yung persona ni Kristo. Iba yung meron silang hindi personification ng Holy pagkakaisa Spirit. Ha? Kaya nga hindi sila nagkakaisa doon sa pagiging Kung ni ano Kristo, yung no? sabi nga ni Kristo, kung ano yung ginagawa ng anak dito sa lupa,
Yun din ang ginagawa ng Ama. Kung ang ginagawa ni Kristo Oo. bilang tao sa lupa, Oo. tao ni Kristo sa lupa, ginagawa rin pala ng anak Ama yun. Para sa Ibig sabihin, bro, nagkatawang tao din pala ang ama nun. Kasi ang ikaw ang may ginagawa kasi sabi, ng hindi ama, ako. Kasi ginagawa sabi din ng niya, anak. kung Pagka ano ang nagkatawang tao ang ginagawa, anak, nagkatawang tao din ang teka ama muna, nun. bro, sandali. Ay, sablay ang policy mo niya. Paano ang ama, ang anak ay bumubuhay ng patay, ganon din ang ama. Unity sila. Di ba? Ngayon, yung pagiging katawang lupa ni Kristo, natural, siya lang ang mayroon noon. Doon yun. Hindi Kasi nagkakaisa pala, uniqueness yun. bro. Mali ka dyan. Pero Hindi yung gawain ng nagkakaisa. katawan ni Kristo dito sa lupa na ginagawa niya, nagkakaisa sila lahat. Okay? Naintindihan mo? Sige, bro. Ha? Sige, bro. Balik naman sa akin Nililinaw yung ko lang. tanong mo. Sige, bro. Okay yan. Ikaw naman ang magtanong, bro, Mel, ng 10 tanong.